gabi natong tanan. Magpadayon ta mga kaigsunan sa pagtuon sa biblical prosperity. Ika-66 nga lesson sa prosperity. Pero biblical mga kaigsunan. Let's focus on the biblical prosperity. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessings that you have poured to us and opportunities upon opportunities nga imong gi-offer namo. And thank you so much, O God, even sa Lean and Green and sa Web3. Salamat kay Lord, and most importantly sa CookSafe nga imong gi-entrust sa amo, Lord. And please help us to be a good steward of it, nga magamit yun namo, Lord, as tools to reach out the lost people and to help the poor. And sa una, Lord, sa among kinabuhi pod nga ma-rescue ang matag usa sa among kinabuhi, Lord, nga mawa mi aning prisuhan nga gigamit sa yawa in order nga ang imong mga anak, Lord, dili makaangkon og panahon sa paglakaw aron sa pagwali sa ebanghelyo tungod sa kalisod. So I pray, dear God, that you will help your people to realize their situation and also the solution that you have given to us, that we may use it, Lord God, to be the best, to be the tools to help us out from this prison cell nga gibutang sayawa sa among kinabuhi. And I pray, Lord, that you will bless us to understand the message tonight and allow us, O God, to use it sa among kinabuhi, Lord. And please use me once again. Empower me, dear God, tonight in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Covenant of Prosperity. Covenant na yun ni mga igsoon. Ang Ginoo mo'y naghimo og balaod, pamaagi, og unsaon nato nga maabot yun nato og maangkon nato ang biblical prosperity. So kung dili ta mosunod og mobuhat sa kasabutan, mapakyas gyud ta mga kaigsuonan. Mapakyas ta. In a world marked by scarcity and shame, God steps in with a promise of restoration. Ezekiel 34 verses 25 to 31 unveils a vision of divine prosperity where peace reigns, provisions abounds, and His people are honored once more. Tan-aw nimo, susihon nimo, bisag maghimo kag personal nga kanabitang pagsusi-susi mga kaigsunan, mag-survey ka, tanawa ang majority sa mga Christians, asa sila dapit. Unsay kinabuhi sa majority sa mga believers? They are in scarcity and shame. Puros kulang mga kaigsunan. Naning kamot pero kulang, scarcity. Naning kamot og taman sa ginhawa using all the achievements that they got in this world, education, unsa pa na, connections, pero ang outcome mga kaigsunan still scarcity. Kulang ra gyud gihapon. Unya maulawan ang mga Kristohanon kaysa diyang moatubang na dito sa kalibutan, nagda sa pulong sa Ginoo, luoy magkaitan-aon kumpara sa ilang sharean. And that is why ang mga Kristohanon adto sila mangadto ana mga remote places, di ba? Wa may sayop ana. In fact, ningon ang Ginoo, ripe ang kanang mga lugar. Ang mga kalag diha ripe, ready for harvest. But ang problem is, ang nangadto are not the right people to harvest. Kaya nga naman, they are in the same situation. Nindot yun unta kayo to nga intro mga kaigsunan that you can help even just one person nga matabangan nimo real help ang imong ma-offer. Education sa mga anak, panginabuhian, dili kay tagaan ra nimo pagkaon diha, nya pagkahuman, mensahe dayon, nya pagkahuman, wa na. Pagkahurot sa iyang pagkaon, unsa may na siyang unahuna, gigamit na ng bugas para makashare. Wala diha ang real help mga igsoon, kanang real concern. Si Kristo lahi ang iyang gipakita nato, compassion. Pasabot na naay real nga help, ang connection gyud may gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan, which is the real prosperity, our connection to the Lord. So mo na nahitabo karon sa kalibutan. Daghan kayong kabigonon, pero ang mga bigay
pareha rag level ngadto sa kabigonon, parehas rag problema ang giatubang. Ang mga kabigonon way panahon maminaw. Ang dakong problema kay ang mga bigay wa po'y panahon manudlo. Nakasabot ta? So, understandable nga ang mga prospects, ang mga kabigonon way panahon maminaw because they're so busy nga makakita silang pagkaon sa ilang tiyan. So, kung ang kaning mga bigay, no, the soul winners are free. Naa sila'y health, wealth, and time. Bisag unsa pay likay-likay ato mga kaigsunan, unsa mang orasa mamalik mi. Unsa mang orasa kalibre. Maning kamot palagi. Unsa may imong paningkamutan? Wala gud may pagkaon ron. O sige, pila man ang imo ang gikinahanglan para kanang kuan, pila man unta imo pangitaon rong adlaw. Bisag diha ra gud ka magsugod. No, para palitan mo lakaw ka karon ngano man asa magkamuadto pila may imong gi-expect nga kitaon nimo. Karon kung mulagaw ko tingali makita ko 500. O sige mo na tong 1,000. Will you listen? Kung ikaw na, will you listen? O nga nahimo man to nimo because you are free. Financially free. Victorious sa kinabuhi. So kung inuna lang ang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, we could win a lot. Nakasabot ta mga kaigsuonan? Pero kung tugutan na to ang yawa nga gapuso ni atong kamot, gapuso na atong tiil kay employed. Di ba? Wa kay mahimo. Gustuhon man himo, maluoy na lang ka. Luoy ay taon na nasulwining baka to no, gisuon naglungon. Pero wa man kay panahon gihapon bisag subuhi pa na ano, na may naghilak daw, buhi pa man na. Di ba? Madtuan na nimo. Ang imo nang gikaluyan ili kamatay na. Pero kato mga buhi dito nag-alirong, di jud ka kauna-una napay buhi diha ato lang tagaag panahon. Igora kami ingon laluya na sulwining baka to no. Nga naman kay baw ka nga wa kay panahon. So, most of the believers are living in scarcity and shame. Dili lang kay diri ta maulawan, inigabot pa bagyod nato dito sa gingarihan si Ginoo, maulawan pagyod ngano man perti kahago diri sa kalibutan pag abot dito wag gyud da. Ngay kapasundayag sa Ginoo. Mao na maglimbasog gyud ta aning kalibutan na mga kaigsunan. Using the opportunity that God gave to us. Maningkamot gyud ta nga makakuha gyud tag treasure nga kanang gitawag nga soul nga natago sa kalibutan mga kaigsunan. So kita mismo dili ta magpalubong sa kalibutan nga pamaagi, kundi atong i-adapt ang pamaagi sa Ginoo. Let's be free from these three things: health, wealth, and time. Mao ni atong gikinahanglan para makalakaw ta. Para libre ta makapangabig og kalag mga igsuon. So diri sa Ezekiel chapter 34, no, buhian o ablihan mga kaigsunan ang talan-awon sa divine prosperity. Kay sa divine prosperity, according sa atong gibasa, na ay kalinaw. Ang kalinaw mo ay magpatigbabaw. So pisabot ana. Wala sa kalisod. Kay kuan kay na mga kaigsunan kanang dili ka connect ba nga ako peaceful kay kung una pero bakoy pamahaw, bakoy paniudto, bakoy panihapon. Sa reality mga kaigsunan, sipok na kay kag-utok oy. Unya, kita pa kag mga silingan nga makalagot. Mubo ra kay kag pasensya. No, nanimaho pa ilahang sudan kay ana-ana gyud ang unya ikaw wa kay giluto. Ang buwad. Ang buwad, ang ana ba kung napay drawing ba ang aso bitaw gisungog jud ka. Di ba? Unya, mira ka. Asa man ka humot ba aron? Lotog imo. Pilti pa itas kinabuhi kung iyon ana mga igsoon. So, dili na to tugutan ang yawa nga pakaulawan ta. Dili na to tugutan ang yawa nga magpuyo ta sa kinabuhi nga kulang-kulang. Are you listening? So, tulo ka butang para ma-unveil mga kaigsunan kining kalinaw nga mo rain, provision nga mo abound, ug ang mga katawhad sa Ginoo ma-honored. Ma-honored pangaigsoon.
once more. Alright, number 1, peaceful protection. Madawat na to ang peaceful nga protection. God gave us a covenant nga, okay na ako'y i-offer ninyo nga protection, and that is peaceful protection. Ato maning dawaton? God's prosperity begins with peace. He removes threats and secures the land. Ingon ani ang Ginoo mo trabaho. Iya ka i-secure sa lugar. Tangtangon niya mga kaigsunan ang kana mga threats. So in other words, dili kitay manubag anang mga threats diha atong awayon kay threats sa atong kinabuhi. Makig-away ta mga igsoon, nindot kayo ni ang kaning hiyas bitaw sa usa ka tawo. Pag dunay tawo nga murabag mangita gubot sa imuha, ang imo ning una-una wa koy panahon ana. Kay I am busy of something that is good. Likayan gyud na nimo ang gubot-gubot. When it's time to separate. Kay ang mapakgang na ang imo ng divine nga responsibility, which is kanang winning souls. Mo man ay ato ang gi-protect mga kaigsunan. So, dunay threat nga moabot sa imong kinabuhi, dili na nato problema. Problema na sa Ginoo kay siya nagpromise og protection. Nakasabtan nato mga kaigsunan. So, ang atong gamiton is peaceful protection. Dili nga kani kitay mag-protect sa atong kaugalingon, nga kitay makig-away ba? So, dili na siya mao. So, in Ezekiel chapter 34, verse number 25, ingon din sa Bible, "And I will make with them a covenant of peace, and I will cause the evil beast to cease out of the land, and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods." So, proteksyonan ka sa Ginoo. Kana mga threats diha, naanay lugar. Ang Ginoo mo'y bahala na. Paadto na dito, adto ka dito. Hala, dito, pag peaceful sad sa imong kinabuhi, ayaw ni gubta-gubta ni akong anak. Nakasabot ang mga igsoon, dili na to na problema. Kay klaro kay ang bersikulo mga igsoon, kaysa nag-abog sa beast? God. It is God nga nagpapalayo sa beast. Ang ihatag sa Ginoo nato, covenant of peace. What a covenant, pangakaigsuonan. So kung pananglitan na dawat na nimo ang covenant of peace, unya dunay threat nga niabot, unya magpauyog ka? Ayaw kinamay covenant nga atong kuptan. Lord, naay naggubot-gubot na ko kung kinabuhi ron. I want to be at peace with your covenant. Dapat ingon ana atong mga igsoon kay ang tumong magusayawa, maglagot ka, anang adlaw maglagot ka, usa pa may mabuhat nimo. Kay ni kuan man ka, ni sa gubang man ka sa threat. Daghan kayo mga possible threats nga may tabo sa atong kinabuhi. Bingkil-bingkil sud sa balay. Kinahanglan kamong duha ba nag-asawa, magsugod na bingkil-bingkil, ginagmay god. Maglumba mo kasi makauna ninyo nga dito mag-away ba? Miguta ba? Kunya maunhan gani ka, ayaw na dayog hiriden nga di kinahanglan kita mag-away. ayaw na. Kaya nga naman, mo-insert man ang yawa, Jude, kung di ka mohatag og kanabitang place sa imong heart sa kalinaw, ang yawa, mukha na, mo-insert na siya. So, dili nakaka-receive mga igsoon sa blessing sa Ginoo, which is, kaning gitawag og peaceful protection, nga mao ang kalinaw, dili na nimo madawat, tungod kay, ang imong gipasulabi, ang imo na magkasuko. Nga maulawan na ka ikahuman, kay ang imong kasuko, piti kaayo, piti things. Way kapuslanan, no? Nalain ra ka, nangluod ra ka, nya pagkahuman imong gipaulbo, mga kaigsuran, wag gyud di gyud reason nga imo nang buhaton. So kung pwede pa kasuhan kag arson. Gisunog na imong kaugalingong panimalay. Nakasabot ta mga igsoon. So dapat naan nato atong i-apply kaning peaceful protection, which is kalinaw. Kay mo nagihatag sa Ginoo covenant of peace mga igsoon. Unya niyo din siya diri, and I will cause the evil beast to cease out of the land. Siya na bahala mo abog ana. So nay mga tao nga sungot sa atong kinabuhi, alap sagdi na sila diha, magngub na sila diha. Sagdi na basta ikaw focus lang gyud ka diha sa kalinaw. No, ay kog tagda. Ay sa gina, ay kog pugsa ba kay
Di kay ko kapugong na. Wanan, hinahina na ka. Hinahina na ka. Ayaw na nagdagang istorya. Ayaw na nagtagda. Ayaw tuguti nga magpadayon siya. Nakasabot or nakasabot ha? Hinaot pa nakasabot ha? True prosperity isn't just abundance, but safety in God's covenant. Magunsa man na daghang kang kwarta, perting gubuta. Na? O sa may sigukod ni mo sa imong kinabuhi. Mo bitaw na katawanan kay ng mga tao, mga kaigsunan, nga the way sila mo earn og money, they are hurting other people. Nakakuha sila kwarta pero paglingi pagkadaghanang nasakitan. Unsa klase kalipay nimo naaana kung Kristohanon ka? Nakasabot ta mga igsoon. So dili ta pwede ana. Ang ato dapat mga kaigsunan, atong mas ipalabaw na to kaning covenant sa Ginoo, which is peace, kaysa kanang makuha na to nga kwarta nga makapawa sa atong kalinaw. Nakasabot ta mga igsoon. Yun na kay 100,000, ya gubot ka ayo. Kaysa na kay 1,000, onya peaceful ka. Nakasabot ta mga igsoon. O kanay mong 1,000, ipalit na ni mong bit access na kay paglaom sa unahan. Nakasabot na. Amo na nakanindot. So, be at peace with the Lord. Covenant na mga igsoon. Gihatag na nga covenant sa Ginoo nato. Tago ta diha. Lagi manghilabot ninyo, tago mo diha. Lagi mangaway, suko-suko, ngano man mo, asa naman mo, magsuko-suko ka ni, tago ta sa covenant of peace. Okay? Di lang ta mag-away kanang sen, di lang ta mag-away Brad, di lang ta mag-away Langga, di lang ta mag-away, na ba? Atong gamiton, manago ta diha sa covenant because it's a covenant and it is God who created that covenant. Number 2, plentiful provision. Dili ni basta-basta nga provision mga igsoon, kundi plentiful. Prosperity includes divine supply. God provides both sustenance and dignity. Dapat mag-uban gyud na kaning sustenance, kaning abundance og dignity. Mag-unsa man na mga igsoon, madato ka ang imong naong nawala ba napapas. Na wala kay naong ikaatubang. Ako di ko kasabot mga kaigsunan nganong daghan mga tao nga maghimo og mga investment scam. Unya pagkauman gukdon naman gyapon sila sa pulis. Gukdon naman gyapon sila sa balaod. Unya madakpan naman gyud gyapon sila. Unsa may ilay ikapakita ngadto sa mga tao ang ilang mga anak collateral damage. Ang ako pangutana nganong di man na nila mauna-una ba? O kanang flood control. No? Sa una, ginapagpakan, ginalahi, ginayahat, datuan ni nila, ninduta nilang negosyo. Niyanto, nahibawaan mga igsoon, nga mauna ni, daghan na kayong isyo, ingon na, ang mga anak nga rin sige, pasundayag dito sa ilang kayamanan. Asa naman ron? Asa ka ron nanago kay pagkumbatihon man sa mga tao. Di ba? So asa man to ang sayop ato? Sa ginikanan. So kita mag-careful ta because we are Christians. We are the children of the Lord. Ang atong kalipay o kadaugan, ang tinuod nga victory mga kaigsoon ang gitawag natong prosperity, dili ra ni siya kanibitong kwarta, kundili ang dignity, appeal. Do not lose your dignity over money. Do we understand? Mao na sa atong negosyo, ayaw jud og kanang mangilad ka para lang ka makakwarta. Kay mawa imong dignity. No? Be honest. Kung naay mga problema ginagmay, be honest to that problem. Sige lang ato ning i-resolve. Naamang gud ni insert nga problema god. Di kay imo siyang ilad-ilaron. Nakasabot ta mga igsoon, nindot kayong sabot niya, pag-abot sa unahan, usbon. Pag mo na naisabot na to, bisag asa pa na mag-abot, mo na ito isabot, covenant man na. Di ba? Mo bitaw na si Ginoo bitaw na siya covenant, di maging niya usbon. Mo ni ato nang i-enjoy ang covenant, mga kaigsunan. Alright? So, in Ezekiel 34, verses 26 to 29,
Nindot ang mga bersikulo. Basahon na to. Ingos Bible, and I will make them and the places round about my hill a blessing. Wow! Tanawa ra ko na, oh. Dili lang kay ikaw himuong panalangin, hasta ang naa sa imong palibot, himuon nga blessing. And I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. Praise the Lord. There shall be showers of blessing. Unya punan pa nimo sa tithing mga kaigsunan, and I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Kay sayang sad kaayo, gibubuan na kas Ginoo panalangin, imo mo siyang gitulis pagkahuman. Mo ni siya antidote sa ulan. Nakasabot na mga igsoon? But who will cause it? Mo ni ang blessing diri. Kisa may muhimo ana. According sa Bible mga igsoon, and I will. Who will? God will. Ang ato ra gyud is to do what needs to be done as we are commanded by the Lord. Una importante kaning obedience mga igsoon, kaning disobedience mo gini gadag tigaw sa atong kinabuhi. If you insert disobedience in your life, ayaw na yung expect og joy sa unahan mga kaigsunan kay muhilak gyud ka. You will never appreciate the next step of your life. But if you use obedience, maybe you are crying at first. Maybe in your heart there is complaining, but mawara na siya kay makita man nimo nga ang Ginoo nagpanalangin nimo og sustenance. Nagpanalangin dili raman kwarta ang sustenance nato, strength, health, no, peace, unya unsa pa kanang ato ang resilience. Di man nimo basta-basta makuha. So naata ana kay ang Ginoo mo supply ana mga kaigsunan, blessing na nga gitawag. All right? So, dingon na diri sa 26, and I will cause the shower to come down in his season. Why sipyat, why palta? There shall be. That is a declaration. There shall be. Dili ingon nga, there might be. Lahi man ang might, kay basin pa lang naa. But the Bible is using shall. There shall be, just like sa salvation, shall have eternal life. Di ba? Klaro, sure, definite, mga igsoon. Verse 27, and the tree of the field shall yield her fruit, shall nasad. No? And the earth shall yield her increase, and they shall be safe in their land, and shall know that I am the Lord, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them out of the hand of those that serve themselves of them. No? Ang Ginoo mo'y maghawas nimo didto sa mga tao nga nagpahimos sa imong kinabuhi, ug ang Ginoo na maoy imong alaganan. I am the Lord nga magbuhi nimo didto sa prisuhan. I am the Lord na musustain sa imong panginahanglan. O ganahan ba ta nga Ginoo musustain nato? Stop looking for sustenance mga igsoon nga replace nimo sa Ginoo. Magkasabot na? So tabangan na to ni. Makita na to sa hinay-hinay mga kaigsunan, ng atong mga kaigsunan, nagatangtang na ilang mga gapos. Alak, padayon lang kita. Bahala na magsugod o sa duha, tulo, upat, katao. Ato lang ni ilima para grasya. Are you listening? So, 5 kabuk nagsugod. The first 5, grace. Kinsa ka ni? Tang 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 tang. Ha? Kinsa kaning first 5? Kamoy muduwa mga kaigsunan para ang naa sa bench usa ka adlaw makaduwa sad. Kanindot ana? O pila ka bok outlet sa kuan sa Dunkin Donuts diri. Oh, every day naay nagpresent dito sa atong grupo. Every day, doon ay nagtudlo dito. No, dili necessary magkuyog ta pirmi, magkuyog ta kinahanglan kwanta, mo leverage ta.
Ang atong gitrabaho, leverage niya, sige na tagpundok. Wa taga-leverage. Dapat ang leaders mag-leverage. Unya ikaw, naapog kay gimentor nimo nga usa ka adlaw, mahimong leader. Nasabta na to? Ug another person nito, to dito, na siya gimentor, mahimong leader, usa ka adlaw. O naminaw ta? Ngunit nakanindot. Hantod nga Ginoo mapakita nimo mga kaigsunan og opportunity, daghan kay nga opportunity, another opportunity. So ato na sa nang ma-disseminate diha ang gospel sa Ginoo pagkanindutas kinabuhi. Mo na giingos Ginoo ba nga shower na gyud ni? Di ba? Kaysa nakas trabaho, naman sa shower. Asa man nimo hang kuan, imong gi-disciple? Amot, asa na siya? Where na she? Siya ba? Where? Asa na to siya? Where na siya? Lahi nga shower ang imong nakuan, gipangita nimo asa naman to. Amot, wa naman nagpatimaw. Kinsa may magpatimaw nga, wa makanahimong life coach? Dapat life coach ta, not only sa pulong sa Ginoo, kundi sa panginabuhi gyud. Nga mo match up sa imong gitudlo sa pulong sa Ginoo. Mao nay real servant of the Lord. Kasi bold kay ta mga igsoon, datag Bible, kita isu kita singgit ya pagkuman na mas kalisod. Muyukbot ang atos mga nay kwarta. Luoy kami sinoy. Sir, sir. Mo isog lang kang na maggunit ka sa Biblia, nagtudlo ka sa mga pobre. Nagkuman din sa dato, pasilhigot ka. Sige sir, asa Pilipiyuhan ni sir. Luuyan ni mga mensaidor. Dapat kinuura ato yukbuan mga igsoon. Ug makita nila ang blessing diri sa tuwa that they need us. There is something in us that they needed so badly. Are you listening? Dapat diri magikan na nato mga igsoon because we have plentiful provision. Maklaim ba nila to? Daghan nga panalangin? Atot punan, 28. And they shall no more be a prey to the heathen. Neither shall the beast of the land devour them. But they shall dwell safely and none shall make them afraid. Wala na ginamalik. Mga igsoon, ato ning hubaron karong panahon na, wala na Kristohanon na malik pangitag trabaho dito sa mga unbeliever. Ikaw na mo'y nag-manage sa imuhang kinabuhi. Ikaw na nag-manage sa imuhang kwarta. Ikaw na nag-manage sa imong time. Ganahan mo nga maabot na sa imong panahon, mga igsoon. Itugot na sa Ginoo kung nasubay ang imong kinabuhi sa iyang covenant. Kaya ang kaning prosperity, covenant ni mga igsoon. 29. And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen anymore. Kaning plant of renown diri na ay kanang explanation ani nga nag-refer kang sa atong Ginoong Hesukristo. Nga sa dihang pag-abot ni Jesus Christ, dapat kita nga mga tao, wala na ta dito nga na-devour patas kalibutan mga igsoon, na under ta sa mga heathen, kay gidaog na ni Kristo sa krus. Are you listening? Mo man nahitabo sa ato karon, naangko na nato ang kanang absolute victory, pero ngano man ang atong kinabuhi, under mangyapon ta sa mga unbeliever. Ngano ang atong panahon, kontrolado maghapon sa unbeliever. Wa mo kita ana mga igsoon. Dapat dili because we are bringing the message of salvation. Nagdala-dala ta sa mensahe sa kaluwasan mga kaigsunan. So ang gipromise sa Ginoo nato is plant of renown. O tanawa, bisag diha na lang daan kanang word nga renown mga igsoon. Nabaka anang kinabuhi Di ba? And they shall be no more consumed with hunger in the land. O pila ka buk Kristohanon karon gigutom.
Mao nang way panahon sa pag-discipleship kay gigutom. Wag tango na sa Ginoo, neither bear the shame of the heathen anymore. Kay originally mga igsoon sa Old Testament, ang mga believers sa Ginoo mo, bless kayo, Abraham, no, Moses, David. They are the one nga ginayahat sa mga heathen, hindutag ana ang kinabuhi. Ang mga heathen may luoy. How come mga igsoon nga karon nga naa na ang plant of renown, naa na si Jesus Christ, ni indwell na sa atong kinabuhi. Unsa naman ni nahitabo? Nganong kita naman hinuon mo na under sa mga heathen? Kaya mo, strategy na sa yawa mga kaigsunan. How can you win your boss? But if you are the boss, can you win your people? Mo hindi siya musugot. Wa mo kakita, this is a battle, spiritual battle mga igsoon. Nga di gyud musugot si Satanas, nga ikaw may ibutang dito sa CEO, ikaw ibutang dito sa managerial, diha na jud ka sa ubos. Namagi makalusot dito, pero why kanang pakabana sa kalag ba? Posisyon ra ang ilang gipangita. Pero tanawa to, kanang seryoso kayo sa mission mga igsoon nga, kanang mga bigjud ba, ultimo. Mo ni kita, mangisog ta. Dili ta magpa-luya-luya mga kaigsunan o magpatalaw-talaw ta sa atong kinabuhi. Kay naa na o. Gipromise sa Ginoo. Siya mo bahala na mga threat diha. Ang ato padayon tas paglig-on sa atong kaugalingon para mahimo tag libre para sa buluhaton. Unya maningkamot ta mga kaigsunan atong gamiton ni tanang tools nga gipagamit sa Ginoo nato sa insakto nga paggamit para makapangabig tag kalag umadana to sa tiilan sa Ginoo. Mao na ang gihuwat sa Dios. Di na ta magpailawom sa hidden. Kay maghiskon kog hidden, unbelieving people maguna. So who is your boss now? Who is your boss? Muna na kanindot kanya itong mga resources, mga kaigsunan. Doon na ay mga unbelievers, but they are opportunities. Dili sila makabuot na to. Kay sa pamaagi sa atong resources, walay taong magbuot. We just follow the system. And if the system will be followed, then we could earn. Without the unbelieving people to direct us. That's the good news. Nga pwede ta mohimo ato kaugalingong force in order nga mahimo nato gyud according to God's plan ang kanang resources. Nakuha nato mga igsoon. Hindi nato ipakita da sa grupo we are the weak link imbis kita mo mga anak sa Ginoo. Ipakita nato nga kita mo strong. Diba? Di man ta mga hidden. We were hidden. Pero naa naman ta sa renown. Tungod ni Christ. Taan na ta. So ipasundayag nato mga kaigsunan, we are God's messenger. Naunsaon na pag God's messenger, awang dagway nimo. Di ba? Kayuan kay ka. Sila ka pakaluoy. Pirmi lang kawa. Dapat ato nang hunungon, tunglo na mga kaigsunan. God's provision is not just enough. Dili lang kami enough na ni. No, it's renowned and restorative. Nakasabot na mga igsoon? Dapat maila ka tungod kay si Kristo nga nagdala nimo, mo'y imong ipaila-ila. Unya dapat restorative. Kung unsa man lang naani mo, dili lang ka enough ra ka diha. Ay salamat nato nako. Ay salamat na nakoy sports car. Ay salamat na nakoy house and lot. Unya diha na ang imong kalipay diha na taman. Gamita na mga kaigsunan. Taypan kasabot ta. Una ka nga restore, dapat mo restore sa kag-uban. Pero kung ungot ra mo diha dapit, inyo na. Dili enough na ni, na-provide na naman ta
So enough na, di ara kataman. Ayaw. Padayon. Muna blessed to be a blessing ta. Blessed to be a blessing. Number 3 and last, personal possession. Ganahan kay tani. Personal possession. Prosperity is relational. God claims His people and commits Himself to them. Okay, sabto na to ni, unsa man ang personal possession. This is not my personal possession. But we are talking about God's personal possession. Kaya mo unsa ang tinuod nga prosperity? When we are owned by God. That is the real prosperity. Diba, parang kasabot mo? Pero unsa may tinuod nga prosperity ani bataa tungod kay ang iyang papa bilyonaryo. Pangutan na guna ka ng mga anak nga nagsugod sila nga naanadaan ba? Di gyud lisod nila. Di ba no? Pero ang katong mga bata nga naa sa kanang nagmata sila, natawo sila nga dato sila, nagtako sila nga dato sila, nagtinapulan, nahimo gito silang weak link sa ilahang family. Nakasabot mo? Dili sila kapadayon sa unsay gibuhat sa ilang parents, nahimo silang problem. Pero naay mga anak nila nga ni undergo gyud, ni train gyud, kay gusto nila nga mahimo silang angayan nga mo handle sa prosperity nga gigunit sa ilang amahan. Mo to'y mapasahan. Nakasabot ang mga igsoon? Kung nagpasabot ba nga kung nakahibaw ka kinsa imong amahan. Ang amahan na to sa espirituhan nun, mga igsoon nga nagpanalangin na to, tag-iya ragud sa tanan. Ang tag-iya sa tibok kalibutan, ang naghimo na to, o di pa ba na enough nga panalangin nga magkaingon ka, di ko pobre, prosperous ko, ano man, anak ko sa naghimo sa kalibutan. Anak ko sa naghimo nako. O niya, mayon day ka nga luyas, kinabuhi na to. Ikaw rin nag-declare. Let God declare. Tanawa na guda, ang una nga gi-declare si Ginoo, mahimo mo na kong anak. O kanang, kamo mahimo na kong katawan. Mahimo ko ninyong amahan, unya kamo mahimo na kong katawan. Gi-declare si Ginoo, personal ownership. Mao na diha ta nagsugod. Mga igsoon, diha na to ma-consider nga naagi panalangin gi-prepare ang Ginoo nato para ato gyud na. Kay anak man tas Ginoo. Basaw na to 30 to 31. 30 to 31. Ingon sa Bible, thus shall they know that I am the Lord their God. I am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord God. Giangkon mga igsoon. Giangkon sa Ginoo, sila akong katawhan. O darang good news. Sa diyang nidawat ta sa Ginoo, kaliwatan na ta sa mga Israelites. Kaya pa, aware ba mo ana? Aware mo ana? Through adoption, nahimo na tang fellow citizen with the saints, fellow citizen with the Jews. Hallelujah. O tanawon sa gingon sa Ginoo. Dapat makailata nga si Kristo mo'y atong Ginoo, mo'y atong Lord, mo'y atong God. Unya, He is with us. He is with us. Kita iyang katawhan ang nag-ingon, ang Ginoo. 31. And ye, my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord God. Pagkaninduta mga igsoon, katawhan sa Ginoo, flock sa Ginoo, unsay gisulti sa Ginoo sa New Testament, unsay gisulti sa Ginoo kang Apostol Paul, o sa mga apostoles, feed my who? Flock. Si Apostol Paul, gayna sa Ginoo, bantay ang akong flock, mga katawhan. Mao na nakanindot, gi-consider na ta nga katawhan sa Ginoo. Gi-consider ta nga gikan ta sa pagkahintil, pasabot unbelieving people, unya nakadawat ta ni Kristo sa atong kasing-kasing, naluwas na ta by faith. O karon kauban na ta sa mga Hudiyo, kauban na ta. We also have this covenant, mga igsoon, the covenant of prosperity. So ayog sugot nga ingnon kasiyawa, pobre ka.
Tingali sakto siya karon kay diha kaniya gibutang. Pero musugot baka nga iya ka ilaron. So ang Kristohanon nagpuyo nga luoy mga kaigsunan, ilad na nga kinabuhi, ayaw nagpailad. The moment you open your eyes that God created a covenant of prosperity to you, that should be the beginning of your journey to freedom. Freedom mga igsoon. Ayaw gukda ang kwarta for your own consumption. Gukda ang kanang prosperity for freedom. Freedom for what? Freedom to serve. Freedom to serve. Sa unang panahon, example, ang mga Israelites, the reason gipagawa sila sa Ginoo sa Egypt, they cannot worship the Lord. So, unsay reason nganong di ka ka-worship sa Ginoo karon? Tungod sa kalisod. O di ba? Ayon naghuwata nga kitang tanan empleyado diri maghawata kay dita ka panalangin sa Ginoo. Pila na makabuk Kristohanon diha? Hinahinay mo resign oy. Di ba? Kay posible si kayo nay kompanya diha nya puros baptistanan. murag nausab ang katungkuan, nautro ang story mga kaigsunan nga nagpanon ang mga empleyado nagpanon kay mo resign na mitanan. Imposible man na. Pero asa magkakaroon ganon na priso mga diha? Claim this covenant. Claim this covenant. O kita nga mga libre sa panahon nga wala tay amo nga mga heathen, mga unbelieving amo mga kaigsunan, atong ipakita kung unsa ang panalangin sa free. Hello? Unsa kamalipayon ang tao nga free. Kay kanang mga nasa prisuhan, malipay man na silang free. Free dinner, free travel, free drinks. Muna igadto ana dito sa mga mall na ay mga free taste. Maglinya ko siya, free. Di ba? Dili kay mo tilaw, tungod kay susihon kung ganahan ba kuha na o dili. Ang ilang paglinya dito, kay libre. Libre niya. Kaman mo tuyok, mulinya na po. Oh. Tanawa good. Dapat dili ing ana nga klase nga free atong ganahan. Ganahan ta nga ma-free sa atong panahon. Ang imong kinabuhi dapat libre para sa buluhaton sa Ginoo. And that is why God gave us these tools. So let's work it together. Use it properly. Are you listening? Nya pila ka bugtaw unya makita nato sa atong kinabuhi. Kay nindot kay na daghan kag kaila nga sag-asa ka mo adto na kay kaila. No? Usa ka adlaw opportunity lingkod mo na istorya mo sa pulong sa Ginoo. Unya kaila silang kinsa ka. Are you listening? Kasi mga tao nga mga kailan ako itong mga sauna, kaila gid sila nga pastor ko. Mo na mag-careful ko sila kung binuang na nasa ilang utok mahadlok sila mo involved sa kuha kay ngano. Kay ba man sila nga nagbarog ko sa pulong sa Ginoo. Mano kung makita nako nga murag di naman na biblikal imong kinabuhi, I will step out from you. Ngano man, I am bringing this. Pamani atong gipasulabi. A good name is better than riches. Better than gold. Better than anything in this world. A good name. Mo ni ato i-protect. Kay kanang good name mga kaigsunan, mo na gipaambit sa Ginoo nato. The greatest prosperity is belonging to the shepherd himself. Mayo ka millions? That's a good prosperity. Billions? That's a good prosperity. Trillions. Wonderful of prosperity. But the greatest, nga naangkon ka ni Kristo. That you are belonging to the shepherd. Nga giangkon ka, nga gi-announce gyud nga ikaw anak ka sa Dios. Panalipay mo, ruga mo nalipay, anak ko sa Ginoo eh. Mo na'y tinuod nga prosperity, imagine na ikamatay ni mo diri asa ka pa dong?
Asa ka pa dong? Unsa man ang langit? Gingharian. Asa ka pa dong? Sa gingharian sa Dios. Limad ka ana. Dili si gingharian dito sa Thailand, gingharian dito sa Cambodia, gingharian dito sa England. Dili na nga mo nga gingharian mga igsoon, kundi padung tas gingharian sa Dios. Di ka malipay ana, mo na tinuod nga prosperity. Di ba? Nga na kwanta na ang kunta sa Ginoo. In closing mga igsoon, prosperity isn't just what God gives. It's who He is to His people. Mo na tinuod nga prosperity. When He plants His promise, tanong sa may tabo, hunger ends, shame fades, and honor blooms. Let us live not in scarcity, but in the shepherd's supply. To live in scarcity is our personal decision. Kay giingnan ka sa Ginoo, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. That's a covenant, but you need to choose it. You need to do it. Dapat piliun na nimo mga kaigsunan. So if you choose not to, you are choosing scarcity. Are you listening? Nindot yun unta kanay car napag yung city. So if you have car in the city, murag nindot kayo ang drive sa city. But scarcity man. Naamay S nga nagsamok-samok. Unsa man ang S nga nagsamok-samok? Sin. So ang car city nahimong scarcity. Nasabta na to mga igsoon. Si Satanas mo ini-insert. So ayog tuguti. Do not choose scarcity over prosperity in the Lord. No? Kay di ni nato gikinahanglan. Let's choose the supply of the Lord. So pangitaon day nato, asa man dapit pastor nga makasupply ang Ginoo? Bring forth fruit. God will supply. Ha? Do you know your Bible? Bring forth fruit that should remain. God will supply. Return your tithes. God will supply. Give your offering. God will supply. Return your first fruit. God will supply. Help the poor. God will supply. Feed the hunger. God will supply. So study all those verses mga kaigsunan. Usaon nga ang Ginoo may mahimong supplier sa atong kinabuhi. Mao to'y ato i-focus. Kay maunay gibaryeran sa imuha, maunay gibabagan sa imuha sa job. You cannot do it. Kung imong kinabuhi naa sa job, scarcity na mga igsoon. Pero kung panalangin sa Ginoo imong kinabuhi mga kaigsunan, di ka mautdag istorya unsa kanindot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Anak ta sa tag-iya sa tibuok kalibutan. Gitagaan tag covenant. Ang problema ra gyud sa anak sa Ginoo, wala nagbasa sa covenant. Wala nagtuon sa covenant, wala nagtuman sa covenant. Mao na choose nila ang kinabuhi nga kulang o kaulaw. Let's put an end mga igsoon. And that means you need to determine, tonight I will put an end of this scarcity in my life and shame in my life by following the covenant of the Lord. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us a message nga nagpukaw namo, Lord, sa among pagkahikatulog. I pray, dear God, that you will bless us, O God, and to point our eyes again sa field na imuhang gisugo namo, Lord, to look on the field aron sa pagtan-aw sa mga anihunon nga daghan kayo.
But first, help us, Lord God, to get out of our prison cell. Help your people, dear Lord, nga ma-release sa ilang mga prisuhan para makafocus sa buluhaton nga imong gitugyan namo, Lord, sa pagpangita og kalag, sa pagdala nila sa imong tiilan nga mopabilin na aron mga lagad nga nakasabot. So please bless your people, dear God, to commit their life to you again. And please, Lord, bless them as they come to the altar tonight with a pure heart. Tuguti, Lord, nga ang mga pulong nga mugawas sa ilang baba gikan gyud sa ilang kasing-kasing. I know, Lord, that you are the one orchestrating everything. But sometimes itugot nimo ang will sa usa ka tawo para makita sa usa ka tawo ang iyang kasaypanan. But it will be a waste of time. So please let your people believe in you and follow your lead so that ma-minimize ang pag-usik-usik namo sa among oras. Salamat kay Lord sa mga opportunities, sa imuhang mga panalangin nga gibubo namo, Lord, nga magkamit namo para sa pagpangalagad. And once again, may this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right.